Good day, peers! Welcome sa ating edukasyon sa Pagpapakatao 8. SLEM Atlas, Quarter 1, Week 4, Module 2 ang misyon ng pamilya sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. So, unahin natin ang SLEM. Halina natin alamin, tuklasin ang ating aralin, edukasyon sa pagpapatao, kahalagahan ng buhay natin. Sa module na ito ay naasahang maipamamalas mo sa sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Una, na ipapaliwanag na bukod sa paglalang, may pananagutan ng mga magulang na bigyan ng maayos na edukasyon ng kanilang anak. Gabayan sa pagpapasya at hubugin sa pananampalataya, ang karapatan at tungkulin ng mga magulang na magbigay ng edukasyon ang bukod-tangi at pinakamahalagang gampanin ng mga magulang. Ikalawa, na isasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa pagpapaunlad ng mga gawi sa pag-aaral at pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamilya. Sa ating sagot ng papel, ito ang ating isisulat. So, edukasyon sa pagpapakatao 8, SLEM sa ilalim, name, mag-uumpisa sa surname at given name. So, pilido mo na bago yung pangalan. Then date, quarter 1, grade and section, subject teacher, ay mag-uumpisa din sa surname. So, me, surname, then given name. And week 3. So, ito ang nakasulat sa sagutang papel. So, hindi na kailangan na isusulat mo pa yung name sa kayo yung pangalan. So, diretso na pangalan mo, petsa, quarter, grade and section, pangalan ng teacher at ang week number. Unang pagsubok. Hanapin at bilugan sa puzzle ang salitang tinutukoy sa bawat pahayag. Isulat sapat lang ang sagot sa ibaba. Number 1. Ang pinakamaliit at pangunahing unit ng lipunan. Ang pinakamaliit at pangunahing unit ng lipunan. So, hindi mo nakokopyahin yung tanong, isusulat mo lang yung tamang sagot. Bago mo isusulat, hanapin mo muna ito sa puzzle, bilugan mo, at saka po ay isusulat ang tamang sagot. Number 2. Itinakda ng pamahalaan noong March 17, 2020 bilang pag-iingat laban sa pagkalat ng COVID-19. Itinakda ng pamahalaan noong March 17, 2020 bilang pag-iingat laban sa pagkalat ng COVID-19. 3. Isang organisadong sistema ng ugnayan ng tao sa lipunan. Isang organisadong sistema ng ugnayan ng tao sa lipunan. Again, hanapin mo ang sagot mula sa puzzle, bilugan mo po ito at isulat ang tamang sagot sa number 3. Number 4. Ang paniniwala ng isang tao at kanilang sinasamba ang kanilang pinaniniwala ang Diyos. Ang paniniwala ng isang tao at kanilang sinasamba ang kanilang pinaniniwala ang Diyos. Number 5. Ang kalipunan ng mga gawain ng tao, konstitusyong pamayanan at institusyon na may kaugnayan sa paglikha, pamamahagi, palitan at pagkonsumo. Ang kalipunan ng mga gawain ng tao, konstitusyong pamayanan at institusyon na may kaugnayan sa paglikha, pamamahagi, palitan at pagkonsumo. 6. Ang sistema ng pag-iipon ng kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay na inaasahang makakabuti sa pagkatao. Ang sistema ng pag-iipon ng kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay na inaasahang makakabuti sa pagkatao. 7. Isang tipo ng mga viruses na nagdudulot ng lagnat at sa ilang kaso, nagiging sanhi ng malalang sakit sa baga o paghinga, respiratory. Isang tipo ng viruses na nagdudulot ng lagnat at sa ilang kaso, nagiging sanhi ng malalang sakit sa baga o paghinga, respiratory. 8. Isang organisasyon na may kakayahan na gumawa at magpatupad ng batas sa isang nasasakupang teritoryo. Isang organisasyon na may kakayahan na gumawa at magpatupad ng batas sa isang nasasakupang teritoryo. 9. Ang ilaw at haligi ng tahanan na gumagabay at pumuprotekta sa kanilang mga anak. Ang ilaw at haligi ng tahanan na gumagabay at pumuprotekta sa kanilang mga anak.
Last number 10. Isang seremonya kung saan ang isang babae at isang lalaki ay pinagsasama sa ngalan ng batas at ng simbahan. Isang seremonya kung saan ang isang babae at isang lalaki ay pinagsasama sa ngalan ng batas at ng simbahan. Baliktanaw. Ako ay iko dahil sa aking pamilya. Panuto, sa family tree ng iyong nakikita, ilagay ang kanilang larawan sa bawat frame at isa-isahin mo ang iyong mga karanasan at ang mga positibong impluensya nila sa iyong sarili. So ito yung mga karanasan at positibong impluensya mula kay tatay, nanay, lolo, lola, ate, kuya at bunso. So kung atin pong natatandaan, ito may kahalintulad na gawain ng Quarter 1, Week 1. Ang pagkakaiba naman po ay sa Week 4, meron ito sasagutan. Ano ang mahalagang realisasyon na iyong nakuha mula sa gawain ito? So para sa ating Week 4, ito lang po ang ating sasagutan. So ang pagbabasehan po ng ating tanong na ito ay mula doon sa ating Week 1. So titingnan niyo po yung inyong ipinasa, ano po yung mga karanasan at positibong impluensya mula kina nanay, tatay, lolo, lola at iba pa. Ano ang iyong mahalagang realisasyon na iyong nakuha mula sa gawain ito? Okay po. The next, maikling pagpapakilala ng aralin. Sa maikling pagpapakilala ng aralin, panoorin po natin ang part 2 ng module 2. Gawain. So magkaroon lamang ng kabuluhan ng lahat ng mga pagkatuto sa bawat aralin sa ESP kung unti-unting mailapat sa buhay ang mga ito hanggang maging bahagi na pang-araw-araw na pagkilos. Gawin ang mga sumusunod. Lahat po ng ating natutunan ay ating isa sa buhay sa pang-araw-araw na kilos. So ito yung mga gabay natin na hakbang. Sumulat ng mga tiyak na hakbang kung paano mo mapapaunlad ang pansariling gawi sa pag-aaral. B. Matitiyak na makagagawa ng mga mabuting pagpapasya. At C. Mahuhubog o mapapaunlad ang pananampalataya. So hakbang ang isusulat dito, mga pamamaraan, mga ways kung paano mapapaunlad ang pansariling gawi sa pag-aaral, kung paano matitiyak na makagagawa ng mga mabuting pagpapasya at mga hakbang kung paano mo rin mahuhubog o mapauunlad ang pananampalataya. 2. Pagkatapos ay ilagay ito sa isang chart upang mabantayan ang pagsasakatuparan ng mga hakbang na ito. At ikatlo, bantayan ang paglalapat ng mga tiyak na hakbang sa loob ng 2 linggo. So, i-observe mo itong mga isinusulat mong mga hakbang, kung ito ba ay natutupad. Unang linggo, ikalawang linggo. So, ito yung hakbang. Pagbibigay ng edukasyon. So, ito mga hakbang mo halimbawa. Una, nakagawa ng gawaing indatas ng guro sa klase. Nakagawa ng takdang aralin sa takdang panahon. Then, 3, 4, 5. Sasagutan mo rin yon. Paggabay sa paggawa ng mabuting pagpapasya, halimbawa isinangguni ang isang suliranin sa magulang o sa taong may kaalaman sa moral na pamumuhay. Then, ikatlo, paghubog ng pananampalataya. So, halimbawa dito ay nagdadasal kasama ang pamilya bago kumain. So, ito po ang ating i-observe sa loob ng 2 linggo kung ito po ay ating na isa sa katuparan. Kaya atin pong tatandaan na ang mga pagpapasyang isasagawa ng bata hanggang sa kanyang pagtanda ang siyang magdidikta kung anong uri ng tao siyang magiging sa hinaharap at sa kung anong landas ang kanyang pipiliing tatahakin. Mahalagang magabayan ang isang kabataan sa paggawa ng tamang pagpapasya upang hindi siya masanay na gumawa ng mga maling pagpapasya o maling pasya at hindi matuto sa mga ito. Pag-alam sa mga natutuhan. Gamit ang graphic organizer, buuin ang mahalagang konsepto na nahinuha mula sa nagdaang gawain at basahin. So, edukasyon, pagpapasya, at pananampalataya. So, ito yung tatlong misyon ng pamilya. Edukasyon o pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa mabuting pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. 1. Ano ang kabuluhan ng batayang konsepto sa aking pag-unlad bilang tao? 2.
Ano-ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto sa module na ito? Pangwakas na pagsusulit. Okay, paano ito? Basahin at tinaway mabuti ang mga item at ilagay ang tamang sagot. 1. Ang kalipunan ng mga gawain ng tao, konstitusyong pamayanan at institusyon na may kaugnayan sa paglikha, pamamahagi, palitan at pagkonsumo. Ikalawa, ang sistema ng pag-iipon ng kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay na inaasang makakabuti sa pagkatao. Ikatlo, isang tipo ng mga viruses na nagdudulot ng lagnat at sa ilang kaso, nagiging sanhi ng malalang sakit sa baga o paghinga o respiratorio. 4. Isang organisasyon na may kakayanan na gumawa at magpatupad ng batas sa isang nasasakupang teritoryo. 5. Ang karapatan o pagiging karapat-dapat ng tao na mabigyan ng respeto at pagpapahalaga mula sa kanyang kapwa-tao. 6. O alive sa ay ang sitwasyon natin ngayon na humihingi at dapat araw-araw tayong magpasalamat sa Panginoon sa bawat oras o minuto na tayo binigyan niya ng pagkakataong mabuhay ulit. 7. Tinatawag ding katapatang loob. Pagkamatapat na loob o pagkamatapat ay ang pagkakaroon ng debosyon at pananalig sa isang tao, bansa, pangkat o layunin. 8. Ang pinakamaliit, pangunahing unit ng lipunan. 9. Itinakda ng pamahalaan ng March 17, 2020 bilang pag-iingat laban sa pagkalat ng COVID-19. 10. Isang organisadong sistema ng ugnayan ng tao sa lipunan. Sa huling bahagi ng ating SLEM ay ito ay isusulat sa pangalan at lagda ng magulang or guardian. So, halimbawa, ang magulang niya sa si Emma K. Young, then signature sa taas, petsa. Punta tayo sa last. Bago ang lahat sa module na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Una, nakikilala ang mga gawi o karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita ng pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Ikalawa, nasusuri ang mga banta sa pamilyang Pilipino sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. At ikatlo, na ipaliliwanag na bukod sa paglalang, may pananagutan ng mga magulang na bigyan ng maayos na edukasyon ng kanilang mga anak, gabayan sa pagpapasya at hubugin sa pananampalataya. Ang karapatan at tungkulin ng mga magulang na magbigay ng edukasyon ang bukod-tangi at pinakamahalagang gampanin ng mga magulang. Ika-4, na isasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa pagpapaunlad ng mga gawi sa pag-aaral at pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamilya. Ito din ang ating isusulat bago tayo magsimula sa ating last activity. Name, again, surname at given name, mauuna apelyido at bago pangalan, petsa, quarter, grade and section, pangalan ng subject teacher, mag-uumpisa din sa kanyang apelyido or Miss, Mr. surname, then week na. Let's go to gawain 3. Panuto. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga metastrip. Isulat sa bawat piraso ng metastrip ang mga mahalagang gampanin ng pamilya para sa mga kasapi nito. So, ito yung ating mga metastrip. Dito natin isusulat ang mga mahalagang gampanin ng pamilya. At sa baba nito ay ang paliwanag. So, sa ikalawa, again, dito natin isusulat ang mahalagang gampanin ng pamilya at sa baba nito ay paliwanag. So, mayroon tayong 5. 5 mahalagang gampanin na isusulat natin dito sa metastrip at paliwanag din po. Gawain 4. Bigyan ng sariling refleksyon ng mga sunod na pahayag. Kung ang bata ay namumuhay sa katiwasayan, natututo siyang maniwala sa kanyang sarili. Kung ang bata ay nabubuhay sa pamumuna,
o sa pamimintas, natututo siyang maging mapanghusga. Kung ang isang bata ay namumuhay sa takot, palagi siyang mababalot ng pag-aalala. At kung ang bata ay namumuhay sa puot, natututo siyang lumaban. Bigyan natin ng refleksyon o pagninilay ang mga pahayag na ito. So, isulat natin ang ating pagninilay mula doon sa mga pahayag. Sa huling bahagi ng last ay katulad din ng SLAM, isulat din ang pangalan at lagda ng magulang or guardian, and then petsa kung kailan ito nilagdaan. Okay, so is mission impossible? Well, ito ay magiging mission possible kung tayo ay magkakaroon ng pagmamahal at malalim na pananampalataya. At the same time, hindi lang po natatapos doon sa pagmamahal at malalim ng pananampalataya, ito po ay ating isa sa buhay araw-araw. Ito po ay ating ilalapat sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. So this is all for today. This is Teacher M saying, ibahagi at sa buhay kahalagaan ng ating buhay. Pagmamahalan at kapayapaan sa atin ay manahan magpakailanman. Maraming salamat. Believe in yourself, trust God, and make good choices. Stay safe and God bless.